Tintin, gusto mo bang maligo tayo ng pool? Ituturo ko sa'yo ang tamang paglangoy. Nakaligo ka na ba ng dagat? Tanong ni Gab sa bata. Opo, pero hindi po ako marunong lumangoy. Gusto mo turuan kita? Si mama mo at ako ang magtuturo sa'yo. Sige po, Tito Gab. Ano ka ba, Gab? Baka makita tayo ni Manong Pedring. Wala si Manong Pedring, nag-day off siya ngayon. Kaya tayo lang ang nandito ngayon. Sige na, magpalit na kayo ni Tintin. Dahil kay Tintin kung kaya napapayag si Camila. Kung hindi lang dahil sa bata, hindi ako papayag. Nagpalit sila ng panligong dalawa. Magkahawa kamay pa sila tatlo, pumunta sa pool at napangiti naman si Gab nang biglang binitiwan ni Camila ang mahigpit na pagkahawak ni Gab sa kamay niya. Bakit ka nakangiti dyan? Wala lang. Ang cute nyo kasing dalawa. Gusto kong sulitin ang araw na ito dahil bukas balik trabaho na ako. Tintin, sabihin mo kay mama na kailangang hawakan niya ang mga kamay ko dahil delikado kong ituturo ko sa'yo. Kunwaring sabi nito para muling hawakan ni Camila ang kamay ni Gab. Habang masaya silang tatlo, si Jennifer naman maraming iniisip dahil may naramdaman siyang kakaiba nang tawagin ni Tintin na Papa si Gab. Chris, okay lang ba na ipagkatiwala ko si Gab sa isang katulong? Habang wala kasi ako, ang katulong ko ngayon ang nag-aalaga sa kanya. Tanong nito sa kanyang secretary. Ano ka ba, ma'am? Bakit mo naman ipinagkatiwala ang fiancé mo sa isang katulong? Nandoon naman ang anak niya, ang bata. Hindi magsisinungaling kung anong makita ng bata. Alam kong sasabihin ng bata. Matalinong bata si Tintin. Kahit na. Bakit hindi ba natutulog ang bata? Maganda ba ang katulong mo? Seryosong tanong ng sekretary ni Jennifer. Napakaganda ni Camila. Kung hindi lang siguro siya katulong, siya ang tipo ng babaeng pag-aagawa ng mga lalaki. Pero siguro madumi lang ang iniisip ko sa kanila. Delikado yan kung ako sa'yo palagi mong tatawagan ang fiancé mo. Alam mo namang napakagwapo po ni Sir Gab. Walang babaeng hindi magkaka-interes sa kanya. Nawala sa focus si Jennifer sa kanyang ginagawa. Overthinking lang siguro ako. Pero iba talaga ang naramdaman ko nang tawagin ng bata na Papa si Gab. Siguro kailangan kong papuntahin din si Erica pabalik sa Pilipinas para ma-check niya kung ano ang mga nangyayari doon. Sila lang bang talaga ang nandun o may kasama pa sila? Si Manong Pedring, kasalanan ko naman to eh. Masyado akong naging maluwag sa kanila. May kasama naman pala eh. Di tanungin mo pag uwi mo kung may napansin ba yang si Manong Pedring na kakaiba sa kanila. Ayaw ko nga, nakakahiya naman. Baka ano pang masabi ni Manong Pedring. Eh hindi mawawala yung duda mo. Dapat sa susunod magpa-install ka na lang ng CCTV para alam mo ang galaw ng fiancé mo. Good idea, pero parang siguro sobra ko namang silosa kung ganyan, di ba? Sus, ano ka ba, ma'am? Pag mahal mo ang isang tao, gagawin mo lahat. Hindi lang siya mapunta sa iba. You're right, pag uwi ko na lang siguro. Dapat kasi, ma'am, matandang katulong ang inilagay mo sa bahay ninyo. Or magpadagdag ka pa ng isang CCTV ang ugali para naman makatulong sa iyo. Baka mali-mali ang isumbong sa akin imbes na walang ginagawang mali si Gab, nagkakamali na lang dahil sa ganyang katulong. Ewan ko sa'yo, ma'am, ikaw na nga ang tinutulungan. Sige, gagawin ko yan pag uwi ko ng Pilipinas. Masayang masaya si Camila dahil matagal niyang gustong maranasan ni Tintin ang isang buong pamilya. Kahit hindi pa alam ni Gab na anak niya talaga si Tintin, ay ramdam nito na magiging mabuting ama sa kanya si Tintin. Sige na, Tintin, kanina pa tayo dito. Marami pa akong dapat tapusin na trabaho. Bukas na lang siguro yan, Camila. Wala ka namang day off. Sige, may in-order akong pagkain para sa ating tatlo ngayon. Lang to, Camila. Pagbigyan mo naman ako at si Tintin. Natatakot kasi ako baka bigla na lang dumating si Ma'am Jennifer. Hindi naman kasi ganito ang isang katulong. Ako nagmamay-ari ng bahay na to, Camila, at gagawin ko ang gusto ko. Ang tanong ko, Gab, handa ka ba sa magiging desisyon ni Jennifer kung makita niya tayong dalawa sa ganitong sitwasyon?
Sa ngayon, hindi ko pa talaga masasagot yan. Pero alam ko kung sino talaga ang mahal ko at ikaw yon. Paano naman ako kung mawalan ako ng trabaho? Ako ang maghahanap ng trabaho mo. Hindi kami magkakasama ni Jennifer sa isang kumpanya. Maganda pa ang posisyon mo at hindi ka lang basta katulong. Ikukuha pa kita ng bahay. Ano na lang iisipan ni Jennifer sa atin? Hindi niya malalaman ang mga plano kung hindi ka na magtatrabaho dito. Kaya naman kitang buhayan. Kaya ni Tintin, kahit hindi ko pa siya anak, ituturing ko siya na parang anak natin. Tintin, pumasok ka na muna sa loob ha? Utos nito sa anak. Sabihin mo sa akin kung kailan mo gustong tumigil sa trabahong ito. At kukuha tayo ng bahay ninyo ni Tintin at magtatrabaho ka na sa kumpanya ko, Camila. Pag-isipan mo ng maigi ang plano sa inyong dalawa ng anak mo habang hindi pa ako kasal kay Jennifer. Pag-iisipan ko. Mahal na mahal pa rin kita, Camila. Kung hindi lang dahil sa magulang ko, mas pipiliin pa rin kita. Ikaw ang nasa isip ko, Camila. Maniwala ka sa akin. Iniwan mo nga ako, Gab, at pinaasa pati pa ba ngayon? Mahirap paniwalaan, Camila, pero hindi naman kita kinalimutan. Naging duwag lang talaga ako. Pero nakakaramdam ako ng awa kay Jennifer dahil mabait siyang tao. Pero maiintindihan naman niya pagdating ng panahon na mas pipiliin pa rin kita kahit ikaw ang mahal ko. Nasabi mo lang kasi yan kasi wala si Ma'am Jennifer dito. Nasabi ko to sa'yo dahil ito ang totoo. Gusto kong magkasama tayo nang hindi natatakot kung may sarili tayong bahay, malaya nating magagawa ang gusto natin. Kung papayag ako sa gusto mo, paano si Jennifer? Patuloy ba natin siyang lolokohin? Hindi, sasabihin ko sa kanya, maghahanap lang ako ng tiyempo. Sabay hawak sa kamay ni Camila at pisngi. Ga, baka makita tayo ng anak ko. Ano na lang ang iisipin ng bata? Ipapaliwanag natin sa kanya. Camila, iba talaga ang pakaramdam ko sa bata. Sana pumayag kang ipa-DNA test natin si Tintin. Pag-iisipan ko pa ang bagay na yan. Pero sure akong hindi mo siya anak. Pero bakit mo pa pag-iisipan? Wala namang mawawala kung pagkatapos ng DNA hindi ko anak si Tintin. Walang mababago, mamahalin ko pa rin kayong dalawa. Mama, nahihilo po ako. Halos matumba ng bata kaya kinarga ni Gab si Tintin at pinahiga sa sopa. Ano Gab, tulungan mo ako. Sandali lang anak. Magbibihis muna ako. Nagmamadali silang pumasok sa kanya-kanya nilang kwarto para magpalit. Nataranta na si Camila dahil sa pag-aalala sa anak. Pagkatapos nilang magpalit, isinakay na nila ang bata sa sasakyan at nagmamadaling isinugod ito sa malapit na hospital. Pagdating nila ay agad nang tiningnan ng doktor ang kalagayan ng bata. Dok, ano po bang problema ng anak ko? Mrs. Matamlay po ang anak mo. Parang kailangan po nating ma-check ang kanyang dugo. Baka mababa ang kanyang platelet o may iba pang dahilan. Sige po, Dok. Alalang-alala si Camila sa magiging resulta ng kanyang laboratory kaya napayakap na lang siya kay Gab. Mama, may sakit po ba ako? Anak, wag mo yang isipin, wala kang sakit. Kailangan lang ni Doc na masiguro na walang problema sa'yo. Camila, halika. Upo muna tayo. Hindi ko alam ang gagawin, Gab, kung may masamang mangyari sa anak ko. Camila, huwag kang mag-alala. Huwag ka munang mag-isip ng ganyan. Nandito naman ako. Tutulungan kita.